Let's go! Hi, welcome back to my YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito na naman po ako na magbablog ng simpleng vlog dito sa aking farm. Welcome to my Tito Arnold's vlog. At kayo po ay nanunood sa aking mga vlog. Salamat po. Maraming salamat po lahat po ng mga kapatid ko na OFW dyan sa iba't ibang panig ng mundo, sulok ng mundo. Mag-ingat po kayo. Ang mga nagtatrabaho po nating mga kapatid dyan sa seafarer, sa oil and gas dyan sa Alberta. Maraming salamat sa panunood ninyo at suporta sa akin dyan sa Edmonton, Calgary, Winnipeg. Salamat po. At lalong-lalo na sa sulok ng Saskatchewan dyan sa Alberta. So, nandito na naman po tayo. Kahapon po, nakiramay po tayo sa ating pinsan na matagal ko nang hindi nakikita at hindi ko nababate sa tagal ng panahon na nasa ibang bansa po ako. Muli, condolence po sa Braceros family at Rafael family. So ayan po, si Pari Boy at si Kumari Gloria, salamat po sa tanggap niyo po sa akin. Salamat po sa mga extended family ko dyan. Condolence po muli. At as we go on, as I said always to my blog, we have to move on, to power on, cause moving is power. We have to be on all the time, no matter what the problem is, what the situation we are. Kung ano man ang pinagdadaanan po natin, ang ating mga broken hearted o ang ating kasiyahan, ganyan po. Yan po ang balanse ng buhay. As I go to the biblical words ng Panginoon, ay nandun po sa Biblia lahat ng ating kasagutan, at laging ang Panginoon ay sumasagot sa ating mga kasayahan, sa problema. There is a time of joy, time of tears, time of separation, time of saying goodbye, time of welcome. Kapag nagmamaalam po ang ating isang mahal na kapamilya, ay meron naman pong dumarating na baby para sa atin na bago. Kaya sa aking opinion, disclaimer lang po, sa aking experience ay ganun po ang aking pananaw, lalo na ako po ay nagbe-base sa biblical word. So dyan po ang base ko para hindi po ako maligaw. So ayun po, salamat sa aking pamangkin na si Errol at si Jeff, at ang aking apo kanina ay dumalaw sila rito, saying hello to me, how are you and everything. So in spite of the weather is getting hotter and hotter, but for me it's no complaint. It's up to you to adapt the hot weather here in Nueva Ecija, or in the part of the Philippines, because we are tropical countries. And as I saying, hydrated lang po tayo, minom lang po tayo ng malamig na tubig, o kaya na-experiment ko na magkape para yung body temperature na natin ay mag-join sa temperature ng paligid natin. Like today, let's have some coffee with Tito Arnold's vlog. Good morning. And ang weather po ngayon is 29 degrees na ng morning. Kaya let's have some coffee. Ayan po, nagsusweat po ako. I'm not even working. I'm just talking here with you guys. At
nagsasabi ng mga experience ko dito sa Pilipinas na napakasarap din, at hindi naman po lahat ay sarap kundi may hirap din. Ganyan po ang balance of life para sa akin. Marami pong satisfaction ng iba't ibang tao sa mundong ito. Ako, maliit lang po, simple lang po akong tao. At sa kape, okay na ho ako eh. Andito po ako sa farm. I feel free, I feel great, and it seems to be my health is getting better and better. Kasi nagkaroon ako ng freak accident sa ibang bansa. Nadulas po ako na hindi ko sinasadya. Talagang na-broken po yung likod ko ng 2 inches na that was 8 months ago now, and I'm still doing therapy. So ngayon ho, nandito na ho ako sa Pilipinas. Patuloy pa rin akong nagpapa-therapy, nagpapamassage sa mga, alam niyo na, sa quack doctor natin, manghihilot na kung tawagin namin dito, which is it can help for me na galing na rin po ako sa therapy, sa expert, sa mga doktor, at ngayon po ay masasabi ko na healthy na po ako sa awa ng Panginoon natin, dahil I always pray na I don't want end up to the wheelchair. Yung mga panahon po na yon na 1 to 3 months or 6 months yon, I just endure all the pain and take all the pills that my doctors giving to me, and I give up that. I went to exercise, I went to diet, and now I went here, and I think the best thing ever happened to me is the love of my family, the support of my family, my extended family here in the Philippines. They are my inspiration. So kahit na ho, nararamdaman ko na meron pa rin akong back problem, but I will keep on moving because that's my goal. Moving because that's power. Yun nga po, nagpapasalamat na lang po ako. I didn't end up to a wheelchair person. So ayan po, as I continue my journey here in the Philippines, as I said before, titignan ko po lahat ng mga desisyon ever na darating sa buhay ko, at i-consult ko rin po yan sa family ko, at kami ay laging nagmi-meeting. And shout out sa iyo, anak, dyan sa Japan. You should be careful with everywhere and enjoy your holiday with AJ. So God bless, and to all my kids out there in Canada, be safe, be healthy, and keep on moving. Okay, right now, ito po, marami po akong chat. Wala na po akong na-vlog na activities namin dito sa farm ng team ko. Kasi ho, lagi ang losses namin, namamatayan kami ng kamag-anak dahil sa weather, sa hot weather. Hindi ko naman po sinisisi ang weather natin because it's summer. It's just how to fight this heat wave, this weather. It's too hot really. Kaya po, kung po pwede, kung mag-travel po kayo, wag pong April or March ang piliin niyo. Pero sa akin, this is the best because I lost 20 pounds here in the Philippines. I was so heavy. Now I can move. I can feel my back is getting better, and it's almost in 100%. So I could, when I go back to abroad, 100% na po ako na makapagtrabaho. Kaya dyan po sa mga, uulitin ko po sa lahat ng mga nagtatrabaho nating mga kaibigan, kapatid na OFW or anuman ang status ninyo, sa Europe, sa Canada, sa US, sa Middle East, and all over the Asia.
ng mga Pilipino. I'm proud of you and I'm proud being a Filipino. So, ayan po. I hope my journey will not be end here in my farm. And I know the plan of the Lord will be a greatest plan for me. So, ayan po, umaasa po ko. And I believe na magagawa po natin lahat ang ating mga pangarap kung siya lang ang isesentro po natin sa buhay natin. Although marami tayong katanungan, marami tayong question na bakit ganito, bakit ganon, bakit ito, bakit ganyan. Ma-realize nyo rin po at the end, you should slow down and stop and then think about it and then pray na ganun po talaga ang Panginoon, mahiwaga at ang pag-ibig niya ang laging naghahari. Kaya sometimes sa akin, I just stop and think kung ano talaga ang plano ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya yan po, marami pong salamat sa mga sumusuporta po sa akin, lalong-lalo ng aking extended family dito sa Pilipinas, sa abroad. Marami pong salamat. At malapit na pong mag-end ang aking adventure and journey dito sa Pilipinas. I call it adventure and journey. That's my perspective sa pananaw ko sa buhay na ito. It's a journey and adventure. Ayan po, sa lahat po ng young people, respect your parents all the time and love your parents. This is your Tito Arnold's saying in Nueva Ecija, keep it safe, keep it healthy, keep on moving because moving is power. Power on. God bless. So, nandito na po tayo sa farm at as I said, ngayon pa lang po kami itutuloy namin ang aming project dito. Ang team ay nagpiprepare na ipalitan ang blade nitong rotavator namin. Kaya humahanap pa po kami ng bolt, pero hindi po kasi fit itong nut and bolts namin sa dito sa old roto namin, rotavator. So ayan po, as papalitan po namin ng blade, kailangan po namin yung old nuts and bolts nung talim nitong rotavator. So ayan po ang talim. Ayan, we're gonna change the blade. We call it talim. In Tagalog is talim blade. So this is the brand new one that we bought 3 weeks ago, and now we're trying to finish this unit, this 20 years old rotavator or Kubota. Baka naman Kubota, bigyan nyo naman kami ng bagong Kubota rotavator. Ayan. Piniprepare na ng team. Bumili si Ramel ng nuts and bolts kasi itong brand new one, it's not fit in this. This is loose one. We need the heads bigger than this. So ayan po. As we go on and continue this, we're almost done with with all our machineries, and maybe next week we'll plow the field. Ayan po, mag-aararo na po. Gagamitin po natin ito na pang-prepare ng seedlings. Ayan. Kasi sa June 6 ang patanim dito sa farm. Kasi i-compo po namin, i-prepare pa rin yung patubig doon sa kabilang farm. Wala po kaming patubig doon eh. Wala po kaming source of water. We're just gonna fix that source of water, and then finally we can continue planting that farm. So ayan po, tune in lang po kayo sa amin, sa aking team,
baka ho magbago ang isip namin na naman dahil mainit. Magdadalaw na lang kami sa Natividad. General Natividad. Matagal na pong plano namin yan. Shoutout po dyan sa mga extended family namin dyan sa Natividad. General Natividad. Shoutout po kay Galang family, Gonzales family, kay Popot dyan. Popot, pupunta na kami dyan.